Ilang kongresista nagain ng panukala para ipagpaliban ang pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections sa 2025 at gawin na lang ito sa October 2026. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clazel. Naghahanda na ang Commission on Elections sa nalalapit na national at local midterm elections sa darating na May 2025. Sa parehong taon sa December naman, ikakasa ang barangay at sangguniang kabataan elections. Umiiral pa rin ang batas at desisyon ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec, kailangan ipatupad ng Comelec ang halalan sa December 2025. Nirerespeto raw ng ilang mambabatas ang desisyon ng Korte Suprema, pero inihain ang House Bill 10344 na nagpapaliban sa PSKE sa susunod na taon at umaapelang gawin itong October 2026. Malinaw naman kasi sa Constitution na ang term 3 years and nakalagay naman doon ng Congress ang magdedetermine ng date ng barangay elections. Very unfair naman na gawin 2 years yung term ng sangguniang kabataan at barangay, di ba? Pag nagboboto tayo, malinaw naman na pag local official, whether governor, congressman, kagawad, barangay official, ay dapat every 3 years. So paano po makaka-perform yung mga official ng 2 years lang? Ganun din ang expectation rin ng bumoto, 3 years sila. Hunyo noong 2023 nang ideklara ng Korte Suprema ang Republic Act 11935 na nagpaliban sa pagsasagawa ng BSKE mula sa inisyal na schedule na December 2022 sa huling Lunes ng Oktubre 2023 bilang unconstitutional. Dahil dito, lalabas na mas maikli at magiging 2 taon lamang ang paninilbihan ng mga nahalal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Kinikilala po namin ang kapangyarihan ng ating Kongreso at Ekutibo na magpasa ng batas na maglilipat sa 2026 o iba pang petsa, ay malaking kagaangan po ito kung maililipat kahit ilang buwan lamang po sa 2026 yung barangay at SK elections. Sakaling maurong ang BSKE sa 2026, sabi ng Comelec, hahaba ang panahon para makapagparehistro ang mga botante. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.